So ito, what up guys, good morning sa ating lahat. Magandang araw. So Sunday na naman, ride natin with Sir MJL sa Tagaytay. And sa wakas, napagbigyan tayo ng magandang panahon ngayon. Ito, may mga checkpoint tayo. So napagbigyan tayo ng magandang panahon, and pupunta lang naman tayo, malapit lang sa Tagaytay. And syempre, since Tagaytay na rin, puntahan na rin natin yung ibang mga pasyalan doon, katulad ng sa Batangas. Ayan, yung mga Baywalk daw, ganyan. So check natin kung ano yung mapupuntahan natin, at sana hindi tayo ulanin na, although may kabaon naman tayong kapote. So ngayon, punta muna tayo kay OBR, and alas 4 pa naman yung ating ride out, or alas 4 pa naman yung sa second meet up natin. Try muna natin si OBR bumaba, at dito natin hintayin sa labas. So time check pala 2:36. So ang sabi ng mga kasamahan natin ay nandun na daw sila. Ayan, nandun na sila sa first na meet up natin. Dapat ay sa McDo doon sa Valenzuela. Then maya maya ay diretso na sila. Ayan, so nandun na si Sir Mon, at nandun na rin, or papunta na rin si Sir Mark. So yung iba sila Ma'am Dali at Sir Manny, doon na rin siguro diretso. So let's go guys. Wait lang, imamapa ko muna. So first meet up natin ay sa Shell Imus na. 4 AM ay dapat nandun na tayo. So gaano mo katagal ang travel dun? 1 hour and 2 minutes na naman. So punta na tayo doon. Ito. So ito guys, dito na tayo ngayon. Kenneth lang. So nanggaling na naman tayo dito kanina, at maluwag ngayon. So thank you sa mga kapulisan natin. Nandyan sila nagbabantay. Time check na 2:49. Dahil alam ko maraming or maraming record na nagkaroon ng nakawan dito ng motor. Ayan, so malaki, napaka-importante yung presence ng ating mga kapulisan. Kapag ka na-checkpoint tayo, wala naman tayong problema dahil kumpleto tayo ng papel, meron tayo updated na lisensya. So wala tayong problema dito. Ang natatakot lang normally, syempre yung mga walang lisensya, ayan, yung mga walang papel, at syempre yung mga masasamang loob. So mag-iingat lang rin palagi kapag tayong madaling araw ay dadaan dito. Sa mga kahit saan naman lugar, wala namang safe. Ang best lang is mag-ingat at huwag basta-basta kung saan hihinto, no? Lalo na kung wala masyadong ilaw. So make sure safe pa rin yung inihintuan, tinitigilan, dahil napakaraming reports na nagkapote lang. Ayan, natutukan na, then nakuha yung motor. Sa Taytay lang yun, malapit lang dyan sa atin. And ito guys, kasalukuyan nating binabaybay ang C6 Road. At 50 minutes, mabilis lang yung biyahe kasi wala naman traffic. Hindi ko masyadong kabisado yung dadaanan natin mamaya. Answer na tayo sa Google Maps. Pero alam ko nakadaan na tayo doon before. Pero hindi tayo kasi masyadong nagagawi sa south. Mas kabisado pa natin bahagya yung north, yung mga lugar na yun. Dito bihira tayong pumunta or dumaan. Kung pupunta man tayo ng south, ang daan natin ay yung backdoor. Doon tayo nadaan sa Pililya. At yun, mas kabisado natin doon. Ang oras natin ngayon ay 2:58. So maaga tayo makakarating sa meet up natin. At pagdesisyonan ko na rin na doon na rin kita-kita, or doon na rin kami pumunta diretso sa Imus, kasi yung time or ETA papunta doon sa Valenzuela McDo 1 hour and 15 minutes. Yung papunta rin naman sa Imus ay 1 hour 15 minutes din. So parang pumunta na tayo sa Imus. Kung tayo ay dadaan pa doon sa Valenzuela, medyo malayo na sa atin yun. So nandun na sila, baka maya maya ay on the way na rin sila sa Bacoor, sa Imus pala. Ayan, kasi alas 3 ang usapan nila. Kapag nagkasama-sama sila doon, diretso na kagad. And marireceive natin yung vest doon sa Imus na. First time natin na magkakaroon tayo ng subscribers ride with Sir MJL, na masusuot natin yung vest at saka yung merch na pinagawa natin.
Dito na tayo ngayon sa Upper Bikutan. Dire-diretso lang naman yung kalsada dito. Then maya-maya doon na tayo sa Parañaque, lalabas after neto. Dito ay kakalampas lang natin ng SM Bikutan. So diretso lang tayo dito papunta ng Bacoor na yata labas nito. Mabilis ang biyahe nga, 42 minutes ay makakarating na rin tayo din, guys. So guys, dito na tayo sa ito, NAIA terminal yata to no? So, maraming mga airplane dyan, airplane. So, airport ito guys, yung sa right side natin. And, anong kalsada ba yan? Cavitex daw ito. Kalsada na yan. So, dito lang tayo sa pang bypass road lang. So, 31 minutes, nandun na rin tayo sa Imus, maya-maya. Malapit lang, as in, mabilis lang naman dito. Grabe, ganda ng kalsada dito. Dito tayo sa Carlos P. Garcia Avenue. So, sabi sa mapa. Yan, napakaganda ng kalsada. Naalala ko dito kami naligaw noon. Doon na instead na umakyat kanina sa tulay, hindi ko na napakita sa video. Sa ilalim kami dumaan kasi akala namin, doon nga, yun pala ay dapat umakyat kami. Ayan no, napakaganda ng kalsada dito. Napakaluwag. So, dito lang tayo sa ilalim. Yata. Oo. Dito sila may motor susundan lang natin. Then, kakaliwa tayo doon after. Sa ilalim ng tulay. Check. Wala na naman nahinto na. So ito guys, suminto kami sandali. Nag-isip ko magkakapote. Siguro maya-maya na. Nawala rin naman Sa unahan di ko lang sure kung lalakas. Baka biglang buhos lang kasi pinanggalingan nila. Parang tuyo naman sila Ayan tuyo naman yung iba Mamaya na siguro. Hanap na lang ulit tayo ng gas station later pag tuloy. So yung iba daw kumain muna. ETA daw nila mga 4:30 pa. So pwede rin tayong kumain doon sa Shell banda kapag dating natin doon. Meron naman yata Shell sila kaso maliit lang. And eto, tuloy na tayo. Di kailangan magkapote. Sana. Tara. Dito na tayo ngayon sa Aguinaldo Highway. At dire-diretso na lang. 13 minutes nandun na tayo sa location natin. So basa pa rin yung kalsada guys. Kaya medyo dahan-dahan kami doon. Pero banda dito tuyo na. Hindi na yata masyadong mulan dito. Hindi na kami nagkapote kasi nga maya-maya tumila rin, tumigil. At mahinit magkapote kasi. Yun, nilabas lang namin. Nung nakita ng ulan yung kapote, tumigil na siya. Ganun lang naman yun normally. Tuyo na dito. At siguro nandun na sila Sir Ronald at pagkakaalam ko kasi usapan naman namin ay alas 4. Sila Sir MJ daw 4:30. Kumain lang sila sa Nali and ayan, doon na naghintayan. Ayan. 1 minute guys, dito na tayo sa Shell na meet up natin, second meet up point Shell Imus. Hindi ko alam kung sino yung nandun na. And gumagalaw or maandar na rin naman yata sila Sir MJ. So mag-share location na lang ako na nandito na kami. Hindi na ako nakapag-share location kanina. So bagalan na lang natin. Siguro nandito na sila Sir Ronald Yan, so nasa right side yung Shell na pupuntahan natin. And sana may food doon sa Shell Select nila. Alam ko Shell Select yun at least makapagkape man lang. Maaga pa naman, 3:48. So ETA pa nila ay mga 4:30 pa sila makakarating dito sa dilim bigla dito sa second meet up point. Ayan. So dito na tayo. Saan ba ang pasukan nito? Parang sarado yung shop nila. Ayun, Shell Select. So tayo yata yung first owner dito.
Ayan, so wala pang ibang tao dito guys. Ay, sino ba to nandito? Kunya ba to? Yeah. Tara, let's go. So, order lang muna tayo guys ng kakainan. May na-order ka na? Oo, Ano? in-orderan kita ng Ito yung pambayad. caramel Caramel macchiato. tapos matcha. Black label. So, lagyan kita ng black tie. Tapos hotdog, Ganun mo. hotdog, Sandwich. Tsaka tubig. may water. Pay and go. Ang cute pero marami kompleto dito. So guys, hotdog lang tsaka kape. Tapos mamaya magkakape tayo pero yung cold drinks na siguro yung take natin. No? Picture lang na rides natin. Malaki rin ang shell nila dito. Ang ano lang nila maliit. Pero tama Hindi, na. mas okay na to kaysa sa ibang shell na walang shell sila. Ano tayo? Parang mas totoo itong hotdog nila. Hindi lang. Bakit yung hotdog doon sa ano? Ang peke. So guys, nandito na rin sila Sir Ronald Inulandin doon sa park na bandang Inulandin tayo. At kasama na rin natin Sir Eric. So first time natin makakasama. Siyempre si Sir Acuña. Ayan, nakasama na natin yan. Before, lagi yan nandito Sir Acuña. So iniintay na lang natin yung mga kasama natin. Inabot daw sila ng ulan doon, sila Sir MJ. Sana malapit na rin sila kasi dito tuyong-tuyo eh. May mga stars pa nga tayo nakikita. Hindi na sana umabot pa dito yung ulan, no? Para mas maganda yung ride natin. Karamihan ng mga dumadaan na kamotor ay naka raincoat. So ibig sabihin umulan talaga ng malakas doon. Pagdating dito ay tuyong-tuyo daw. So umaga pa naman, 4:28 pa rin. And goal natin at least alas 6 ay nandun na tayo para sa Starbucks, kasi sa Starbucks si Raya daw ay pila daw, hindi pa ako nakapunta doon na before. Punta tayo doon. Kaso lang. Nakapunta na pala kami doon. Ang problema that time, ano pala, abangan ng pila, totoo nga, kahit late na tayo na, no? Tanghali na. Ito guys, dito Sir MJ tsaka si Mimi doon kasama niya, Sir Ronald. And hinihintay pa natin yung ibang mga kasama natin. Nasa ganda nung ano. Morning sir. Hi ma'am. Ayan. So guys, kunin natin yung merch kay Sir MJ. Sir, kailangan tulong? Ito sa'yo, Jason. Ito po isa. Ito yung XL. Isang maliit lang sir. Ano na? Ano yung size na isa? Medium ba yun? Medium to large. Pang ano? Ito. Yan. Jason. Thank you. Ito sa'yo, Aquilina. Ito sa'yo, Boss Eric. Salamat. Ay, sa ganda, oh. Rides na rides ka na rin, no? Oo nga eh. Hindi siya nakapag-isa kasi talog. May talog pa kami. Sabi niya sa niya ng mga rides niya. So, yeah. Ito guys, oh. Ganda ng ano,
ng vest natin, bagong vest natin. Do meron na tayo no. Ito kay Sir MJ kapag ride gagamitin natin no. So, tignan natin anong tsura. Pastor ba? Kasi higpitan pa. Higpitan muna natin. Ito guys, labot tayo ng ulan dito. Labot tayo na iwan doon. Ay, Pwede mo na patry kay ma'am. ito lang yun. Ito guys, ito yung merch natin. Subukan natin, suot natin. Medyo mainit naman. Yun lang talaga yung ulan na yun, no? Parang kanina ganyan din. Na-miss niya yata yung ulan, ha? Ito. Check muna natin. Bagong sticker with Sir MJ. Ayan. Yung may frig ko na. Hi, sir. Ay, yung gloves pala natin nandun. Hala. Okay lang yan. Saan ba nakunin ko? Naulanan. Saan? Diyan sa ibabaw. Okay lang yan. Naka-on ko. So meron tayo Naman, kamusta? Naku, kami ko ano? Ito yung ulan na hindi mo hindi mo nang siya paalam ko po. Guys, search lang kayo dito. Kunya na yan sila. Church ka. Grabe! Abunin na naman free ride natin. Morning po, ma. Morning po. Kasama ng matlag. Nagkasama po kayo, Munday? Oo. Nasa na si Sermon. Kasabay niyo rin? Oo. Hindi sila Sermon yan eh. Ay! Si Sermon yan! Sermon. Ah, sermon. Akala ko sukat mo to. Kailangan na ito isuhan. Sukat mo na yun sa'yo. Ito yung size. Ito yung medium. Ako kasama may OBR mo ngayon. Saan siya next? Nasa talo. Holiday pala ng Friday, no? Hindi ko alam. Tingin mo. Sukat mo muna. Pang-ride naman kasi yan. Hindi yan yung pang-ride mo. Preferred namin. Pero ako pwede naman. Mapagkigala kayo, no? Mag-i-small ka talaga. Year ba dito? Ayan na. Lalagay mo. Nasa bahay. Bro, no? Dapat tayo tomorrow, shit. Lalo kahapon, nakakaingit yung mga Bakit nag-ride. sana kung mahaba ito Pero matraffic pag Sabado, eh. para maganda. Kaya sana may block lock pa. Ako magpapalit na. Dede. Bikin niya ka lang. Lang, mabilis na naman to. So sa lineup natin, wala na tayong lineup kasi onti lang naman tayo. So enjoy nyo na yung basic. On-way pa rin naman tayo. Pero pag gusto nyo mag-overtake, pwede naman kayo mag-overtake. Pero ingat lang kayo sa kasamahan natin kasi may sudden break. Bilang may mga sirang kalsada pala. So double careful na lang. And then, ang next stop natin is sa Tagaytay, mga 1 hour to 1.5 ata tayo papunta doon sa may Starbucks. Ayun. So 6 o'clock ang open nila. And hopefully pagdating natin, saktong bukas lang sila. Kasi linggo ngayon, baka expected natin, baka marami ring mag-ride or tatambay ngayon. No? Kasi nga, weekends, tsaka medyo maganda yung panahon kumpara sa mga nagdaan. And ayan, so nila yung lahat ng best. Ayan, maraming salamat po sa pag-support nyo sa best. Ayan, para makita rin ng mga sasama sa atin next week sa Taal Loop, marami tayo doon. So, naka-ready naman yung mga best nila. And ayan, mas kita na tayo sa gabi. Ayan, salamat sa kanila kasi sila po yung mga nag-recommend din na mag-reflectorize na nga tayo. Ingat po lahat and enjoy natin. Medyo bitin lang talaga. Pero ayun, pag-usapan natin sa Tagaytay kung extend natin yung ride hanggang dun sa may Banyadero ba yun? Para kasi mamaya nakakabitin, lapit na lang dito eh. Para saglit yung ride natin. Sa kalahating oras na lang eh. Ito yung Starbucks, sir, na malawak. Maganda yung view. Yung may ano pa, kita-kita sa loob. So ayan guys, ride out na tayo. At na-receive na natin yung merch. So pakita na natin sa video. Maganda yung merch. Gusto ko na rin sana isuot yung hindi yung merch, yung vest din pala. Gusto ko sana isuot yung merch natin pero hindi na kami magko-couple ni
OBR ng damit. So mamaya na lang. Si kanya binalik natin, medyo malaki talaga sa kanya, small na lang sana kasi naka-order ng medium, pero for sure kukunin naman natin yung medium na, yung small na yun. And ayan, 45 minutes na lang papunta doon, pakabilis lang naman. And so mas maganda na ngayon dahil nga ay may west na tayo, kilala na at kita na natin kung sino yung mga kasama natin, guys. Ayan, so guys, ayun si Mimidong at siya yung partner ni Sir MJ, and nandito rin si Sir Manny, ayan, together with Ma'am May, tapos Sir Eric, Sir Mon, and si partner ni Sir Mon, ayan. Tapos nandito naman sa right side natin si Akunya, ayan, si Ma'am Dali, si Sir Ronald, at ito naman kay Sir MJ. So mauna daw tayo para sa video natin. So let's go. And ito, napakaganda ng takbuhan natin. Straight lang kasi yung kalsada. Hindi, wala tayong masyadong liko dito. At kitang-kita mo kung sino yung mga kasama natin, no? Lahat ng mga naka-vest na yan. Ayan, kita mo kung sino yung mga sinusundan natin. Ganda nung vest na pinagawa. Sobrang gustuhan naming lahat. And yung color pa na black and white. Pero before, yung binoto ko talaga ay yung color yellow para at least kahit pa paano kita. Pero since may reflectorize naman, oh, ayan, oh, kahit nasa malayo ka, kita mo yung vest na pinagawa natin. So mamaya subukan natin yung bagong merch na in-order natin kay Sir MJ. Kasi black and white yun, parang ang ganda, bagay na bagay dun sa vest na suot natin. Ang angas tignan doon sa suot na Sir MJ. 30 minutes, actually 29 minutes, nandun na tayo sa ating destination sa Tagaytay. Yan, so dire-diretso lang, mabilis naman yung daan dito. Nalubak lang tayo ng konti doon, di natin napansin. Kaya ingat pa rin pala dito, akala ko sobrang patag. May mga spot pa rin talaga. So hindi ko siya nakita dahil sinundan natin yung jeep, pero mababaw lang naman. So laki ng advantage kapag tayo naka ADV. Kung ibang motor siguro yun baka nagewang-gewang na, pero kung ADV hindi na niya lang talaga. Ganda na ang suspension. Sa mga susunod papacheck din natin ito dahil ang tinakbo na po ng ating motor ay nasa 14,000 na. Ayan, so hinto muna tayo sandali. Check natin iba natin kasama. So since clear naman, diretso na ulit tayo. Ayan. So sa mga nagsasabi pala na ano ba yan, kanya-kanyang takbuhan, ito po yun. Ito yung sinasabi kong rides na tayo magkakasama. Isang straight po yun, isang hilera. At kanya-kanyang pacing na sana, pero syempre sinusunod pa rin natin yung mga kasamahan natin na mga nasa harap. At never mo talaga masasabi na kanya-kanyang ano to, kanya-kanyang takbo. Kung straight din yung daan, wala kang masyadong truck na kasabay at patag naman, ganito po ang takbuhan namin sa mga nanonood dyan kay Sir MJ. Minsan din yung nakikita, pero ito yung sitwasyon kapag kayo nasa likod niya. Maayos, organized, at pag may medyo nailang tayo na wala na o may nawawala sa likod, hinihintay talaga natin para magkasabay-sabay at magkasama-sama. Ganun po yung sitwasyon sa rides na ito. And kung kayo man medyo mahuhuli, meron naman tayong itinerary, which is ito na nga yung nakapin natin ngayon sa cellphone. So ito yung pupuntahan natin, susundan natin, for sure nandun lang rin naman sila, aside pa dun sa mismong location nila or live location na i-share. Malapit nang magliwanag, so ito na yung nakikita natin, parang medyo madilim sa bandang unahan dun ha. Wag sanang bumuhos yung ulan na ganito lang, medyo mahangin. So pag dinire-diretso natin to, 20 minutes na lang, ay paakyat na tayo. Maya maya ay magiging mahamog dyan sa taas ang alam ko.
pagka mahamog na dyan. So maganda naman yung kalsada dito, dire-diretso lang. Yan guys, maliwanag na. Malapit na rin tayo, so 13 minutes na lang nandun na tayo sa pupuntahan natin. Mabilis lang talaga at napaka-chill ng ride dito kapag beginner's ride nga kung tawagin nila to guys, itong Tagaytay, kasi dito ka mapapractice kung siguro hindi ka sanay sa mga maluluwag na kalsada, mga highway. So ito yung number 1 na pwede ninyong puntahan kapag mag-uumpisa pa lang mag-ride. Ako 3 months pa lang ako nagmo-motor, gamit ko pa yung Honda Click noon. Dito kami dumaan noon. And naalala ko pa noon, first accident ko, hindi ko naman sinasadya kasi bigla siyang huminto, nasa fast lane. Tapos ayun, so konting nawala lang ako sa harap ko. Ayun, kawawa, may aso. Nawala lang ako ng, as in, konting ano lang, konting attention lang mawala sa'yo. Ang ending ay may tendency talagang mawala ka rin or pwede ka ma-aksidente kapag nawala ka sa nangyayari, ano. So ito guys, straight lang naman natin to at wala tayo halos kasabay. Dito tayo sa fast lane, gitna tayo, wala naman tayong kasabay na sakyan sa likod. Sige, okay lang. And diretsoin na natin doon, mabilis na lang to, 11 minutes. Ito ang kalsada na dinadaanan natin papuntang Tagaytay. Dati pangarap ko rin tong daanan, puntahan ng nakabike lang nung uso pa yung bike. Pero ang nangyayari ngayon ay motor na lang natin to napupuntahan. Pero ngayon hindi na natin napupuntahan siya ngayon. Nang nakabike din na natin na attempt. So motor na lang tayo dahil mahirap to puntahan pag Patagaytay na magbabay ka lang pataas kasi yun. Yung part na yung kaninang kalsada matarik na, hindi man siya matarik pero pataas siya, tuloy-tuloy na ahon pag dito kayo dumaan sa Aguinaldo Highway. And mamaya sana kahit papano ay mahamog para mas maganda yung pakiramdam natin o yung ambience and feel natin pag nandun na tayo sa mismong Starbucks. Yan guys, 5 minutes na lang, nandito na tayo sa ating pupuntahan. Yung mga kasama natin nandun sa unahan. Ito lang, napaka-chill lang ng takbo, napakaluwag ng kalsada, wala masyado nagra-ride, wala masyado nagmumotor. Hindi ko alam kung masyadong maaga pa or kakaalam ko marami ngayong dapat nagra-ride sa panahon na to. Kasi ilang araw o matagal-tagal din na nag-uulan. Siguro kung maulan dito, lakas ng hangin, then mas malamig, mas maginaw. Ito ramdam ko na nga yung ginaw kahit naka Sir MJ na jacket tayo. Ito na ang sikat, famous. Ba't may nagja-jogging doon nakahubad? Yan. Ito na ang sikat at famous na bilog dito sa Tagaytay. Yun, parang umulan dito or hamog ito na nakikita natin na bakit basa yung kalsada. So hindi natin naabutan yung mahamog na part, pero sa ibang part ay ganun, mahamog pa rin. Siguro baka mamaya maghamog siya. 2 minutes na naman tayo, nandun na tayo sa magandang view na Starbucks. Hindi ko pa napuntahan to, hindi pa namin napuntahan. Actually napuntahan na daanan pero hindi pa kami nakapasok dito. Ilang beses kami nag-attempt pero ganun nga. Siguro for the first time natin papasukin at makakapasok tayo sa loob. Sabi nila ay magandang araw dahil overlooking, kaya pinipilahan at dinadayo. Maaga pa tayo, 5:42 pa lang or 5:45, baka nandun na tayo. So mas okay yun, maaga tayo para kung sa pila man tayo yung pinakauna. Dahil kung mamaya pa tayo, mga alas 8, marami ng tao, marami na tayong kasunod dito. Ayan, so maganda naman yung panahon dito, walang ulan, di maulan, and sobrang chill lang dito sa Tagaytay.
Dito na yung JT's and kakaliwa na tayo. Ang haba na kaagad ng pila, nakapila mga nakasasakyan, no. Grabe. May pila na kaagad. Ito yung mga nakapila dito. Okay, so walang parkingan doon. Dito ba muna magpa-parking? Ano ang sabi ni Sir MJ? So U-turn lang tayo. Ganito pala dito, ang aga-aga pa. Wala pang alas 6, 5:44 pa lang. Grabe na yung pila, haba ng pila. Hindi mga nakamotor, mga nakasasakyan ang nakapila dito, guys. So U-turn lang tayo dito. So pila lang rin muna tayo. And tayo natin kung ano oras sila magpapapasok dito. 6 AM. So sakto dating natin ay 5:46 ng umaga. At maliwanag na dito, guys, sa Tagaytay. Ayan, oh, ang ganda, oh. Kitang kita sa camera. Kita natin yung mga vest. Pero yun, hindi tayo kasama doon, nakapila. Ayan, so mamaya magpapalit din tayo ng merch. Ayan. Pero kasi kapag hindi tayo pag nagpalit tayo, hindi na natin kapareho ng damit si OBR. So yung kanya ay masyadong malaki yung medium, pero bibigay na antayin natin yung small para medyo malaki pa rin sa kanya pero sakto lang yun. So ito, guys, parking muna tayo. Dito yung motorcycle parking. Then after nyan, pipila tayo doon para makapasok tayo sa loob. So kanya-kanya munang pwesto. Saan ba? Pasubsob yata yung parking dito eh. Pag ganun yata eh. Oo, minsan. So ito, guys, dito tayo sa Starbucks kay Raya. Ito yung sinubukan natin or nag-attempt tayong pumasok noon pero sobrang haba ng pila. And kailangan pala alas 6 pa lang nandito ka na para makakuha ka ng magandang spot. So ayan, ito yung Starbucks. So maganda dito yung view dun sa labas. Nandun na yung iba, makasama natin si Sir MJ. And pwede na tayong mag order din. So limit your stay to 2 hours. Ayan. So, laging punuan dito kaya ganito may mga nakalagay na harang at saka tali. And order na rin tayo. Ayun, sobrang hamot. Okay lang. Dito na lang.
order natin yung ano to? Dark chocolate twist at saka blueberry cheesecake. Kada product. And yung mocha at saka mocha ba order ko? 20. 20 Tsaka isang chamomile tea. chamomile tea. Ayan. Self-conscious lang. Sadyang Kain muna tayo sa dalo. Ayan. Stay ka pala dito 2 hours. 2 hours. Wait. Beyond 2 hours, magbabayad ka ng parking. Hindi ba kasi go-overstay? Ito guys, sa picture lang tayo. At ito yung view dito. Pwede pala eh. Oh, babalik ka ha, baka mo. Bayanin yan. Bali ba yan? No, nakatagilid siya oh. Ayos ba? You carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside you. And ito guys, tapos na tayo dito sa Starbucks. Then lipat naman tayo sunod sa bababa daw tayo ng Taal. Wala pa nung dadaan ng Talisay pa. So antayin na natin sa Remley. Nandun pa gear up pa yung ibang mga kasama natin. Then mamaya ay diretso na rin tayo pagbaba. So update ko kayo kapag nandun na tayo guys. And dito pala yung parking ng motor. Ito yung parking. So medyo marami nakapark ngayon kasi Sunday maraming tao. Normally pag ganitong araw. 1, 2, 3. Ay, wait lang, sorry. So ito guys, dito tayo sa Taal Lake. Ayan yung Taal Volcano. And nandito yung mga kasama natin. Medyo nagkakaproblema lang tayo guys sa mic. Hindi ko mapagana, hindi mag-connect yung mic dito at saka yung ating camera. Hindi ko alam kung anong problema pero chinecheck ko kanina pa. So subukan natin. Ngayon nag-connect siya pero manually, pero pag pinapatay ko hindi na siya nag-connect. Check ko kung ano yung problema at ano yung pwedeng gawin para maayos. Ayan, picture muna kami dito. And yun, sa wakas guys, nagkaroon din siya ng connection with our microphone. Kanina pa wala tayong connection sa microphone natin. And nandito na tayo guys, pababa sa Talisay, Batangas yata ito eh. Tama ba? No? Ayan, so kitang kita na dito. Napakaganda ng Taal Volcano. So katapos na natin sa main volcano, ito naman ay Taal Volcano guys. Ganyan din kaganda siya kapag bumaba tayo. Medyo ingat lang talaga sa brakes pero walang sinabi yung pababa naman nito compared dun sa dinaanan natin nung tayo ay nagsagada na sobrang tatarik. Ito saktuhan lang, ganito lang naman. Ito, marami mga nakatira dito. Alam ko dati nag-send kami ng donation dito sa mga nasalanta noon at yung pumutok yung Bulkan Taal nung ilang taon na nakakalipas. So nagbigay ng mga donations dito nung ako ay nasa private school pa dati nagtuturo. So ayan, napakaganda niya. Lalo sa taas kanina, hindi lang ako makapagsalita. Siguro voice over na lang natin yon. Or kung voice over ko, malaman na lang natin. Ito guys, may mga magagandang bahay din dito. And kilometer 69 na tayo. May ibababa pa tayo at mas maganda pa dun sa spot na yon kapag halos katabi na natin yung tubig.
And ito guys, nandito tayo sa may Taal Volcano Observatory. So dito ginagawa 'yan. Yung mga activity ni Taal Volcano at alam naman natin na ang Taal Volcano ay napaka-active lately. And napakahalagang lugar noon para malaman kung gaano ka-active si Taal Volcano, para ma-warningan din yung mga nakatira dito. Actually, ang gaganda ng bahay dito sa lugar na to. Talisay, Batangas pa rin, no? Pero hindi ko alam kung anong iba-ibang barangay na. Kanina sa Caloocan, ngayon nasa Buko. At yan, maganda yung community dito. Sobrang ganda ng lugar, parang ano siya, maganda yung kalsada lahat, and very siguro risky tumira dito, pero hindi siya natatakot dahil nga matagal na siya nakatira dito eh. Ayan, no? Siguro kung magkaroon man ng mga ganong scenario, bibihira lang. Lately lang naman siya naging totally active. Ayun, no, napakarami pa rin. At ready rin sila kung ano man mangyari dito na mag-evacuate. Pero kung hindi mo iisipin yun, wala, isa siyang masiglang community dito. Ay, yung mga tao dito ay hindi takot din, no, magpaganda ng bahay. Dahil worth it nga naman talaga kung dito ka nakatira sa lugar na to. Hindi siya traffic, maayos yung kalsada. At sabihin natin hindi siya gano'n na populated sa lugar na to. So guys, ang ganda dito. Papunta tayo ng Taal Lake, pakanan daw. So dito yung daan na itinuro sa atin, ano. And ayun, mas lumalapit tayo doon sa Taal Lake. Medyo malakas lang yung hangin, pero yung araw ay napakaganda, mainit. At ito na mismo pala yung lake. Ang galing. Maharap natin mismo yung lake. Wala bang pwedeng parkingan dito? Ayan siya, oh. Ang galing. And ito guys, nandito tayo ngayon sa mismong lawa ng Taal. Ayan, medyo malakas lang yung hangin kaya nakakatakot lumapit dito. So ito mismo lawa ng Taal na nakikita lang natin sa malayo. Then ito pala siya guys. So maganda dito. Hindi lang tayo makapagpalipad din ng drone, hindi natin masubukan makapagpalipad kasi grabe yung hangin. Ayan, Sir Manny, kasama natin yung nagsusubok magpalipad. And nandito rin Sir MJ. At yung mga kasama natin, nagpipicture lang muna dahil napakaganda nga ng view dito. And ito guys, pabalik na tayo ng Pasig. Ayan, so hanggang dito lang pala yung pupuntahan natin dahil wala na pwede mapuntahan doon. Then daan muna tayo sa may bilihan ng pasalubong Cecilia sa Bukopay. Tapos after noon, kanya-kanya na tayong uwi. Hindi ko alam kung saan pa tayo didiretso mamaya. Mahirap na rin naman mag-Laguna Loob. Siguro kain muna, mag-lunch muna dito. Then after noon, tsaka tayo uwi. Kung saan tayo dumaan kanina, doon na rin tayo dumaan para mas okay tayo. And ito guys, tayo ngayon ay paakyat na, pabalik na uli ng Tagaytay pero ibang way. Papunta tayo ng Cecilia sa pasalubong, ayan, Bukopay. So bili lang tayo ng pampasalubong doon, and then check natin saan tayo dadaan after. Yung iba may pupuntahan pa, yung iba diretso uwi na. Sila Sir MJ pupunta sa kamag-anak dito, at yung iba ng mga kasama natin baka mag Laguna Loop pa din daw sila. Kaya
So exciting din dito sa park na to. Ang ganda kasi, sayang. Minsan lang natin na magagawa to guys, or minsan lang tayo makakapag-ride. Sulitin na natin ano. At bukas another day na naman, isang buong week na naman tayo guys na work. So focus sa work, then after kapag weekend, yan, give ourselves time naman para mag-enjoy, lalo na sa pagra-ride. Ito yung hilig natin, so enjoy lang natin palagi-laging ginagawa natin guys. Let's go. Nandito guys yung normalin dinadaanan yata ng mga karamihan dito, kasi nandito yung mga nagpipitik eh. Kanina sa dinaanan natin wala masyado, so siguro dito sila mga dadaan, dito sila tumatambay para rin sumarilaki. Hanapin natin mamaya yung picture natin, so post na lang natin dito. Ayan, kung merong pitik or mga shots tayo, so avail natin yon. Kung magkano man, siguro mga 30, 40, 50 pesos isang picture, okay na yon. Check natin yung pinakamaganda. Ano oras ba tayo dumaan yan? Tayo ay dumaan ng 10:45. So ayan, nakikita ko na ulit, malapit na tayo sa Tagaytay at yung klima ay medyo lumalamig na ulit. Ayan. At siguro dito na tayo magkakahiwa-hiwalay mamaya pagkabili natin. Ayun, yung Cecilia's Buko Pie. Marami naman ditong parking, or maluwag naman yung parking dito. So Cecilia's Buko Pie, meron dito sa right at meron din naman dito sa left. So marami pwede tayong pagparkingan dito. Magkaiba ba to? Pareho lang naman yata to eh. Ito tayo. Pwede dito. Dito tayo mag-park. Tatabihan natin si MJ. Kailangan eh, para makaulot. Ano? Buko Pie na lang rin. Available ba? Buko Pie, yung walang buko. Ube Buko Pie. Buko pie or buko pie? Buko Pie lang. Pero kaya yung pie? Oo. Buko tart. Yung tart na yun na may different flavors. Para po sa akin masarap. Lagi ko pong binibili yun. Diba dati? Yung may berry, may mango, may gano'n. And ayun, so guys, nag-uwian na yung iba, nauna na, at tayo hindi pa natin alam kung tayo ay maglalaguna pa or diretso uwi na tayo. Medyo maaga pa rin kasi, and pag nag-family tayo, meron pang 3 hours and 10 minutes. So bumili lang tayo ng pasalubong dito sa Cecilia. Ayan, Buko Pie. At yung mga kasamahan natin ay nauna na sila. Sir MJ nauna na, pero mag-iimos kasi sila. So yun na lang muna guys. Hanggang dito lang muna ang ating vlog. Ayan, with our OBR. So hanggang sa muli. Siguro kita-kita tayo guys next vlog natin. Doon naman tayo sa Taal Loop. So exciting din yun. At mabilis lang naman yung Taal Loop. So one day natin kukuhanin. And we'll see you next vlog guys. Maraming salamat sa pagsama sa ating vlog. Bye bye. Traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may
chance to walk beside your one.